Sa isang kaharian ay bantog ang katalinuhan ng isang binatilyo. Siya, si Katalino, na nakagawian ng tawagin ng kanyang mga kanayon na talino. Iyon ang kanyang palayaw at waring akmang-akma naman sa kanyang angking katalinuhan. Palabasa, si Katalino. Silang mag-aanak ay mahirap lamang at ang tanging yamang itinuturing ni Katalino ay ang ubod ng dami niyang mga aklat at iba't ibang babasahin. Wala siyang libangan kundi ang magbasa pagkatapos ng kanyang mga gawain. Nakatutulong ng malaki si Katalino sa kanyang mga kanayon. Dahil sa marami siyang kaalaman na nakukuha niya sa pagbabasa, maraming mabubuti at matatalinong mga payo ang naibibigay niya sa kanila. Nabibigyan niya ng payo ang mga kanayon tungkol sa pagsasaka, pagtatanim at paghahalaman, pag-aalaga ng mga hayop, pagpapagawa ng bahay, pagpapahukay ng balon at mga puso, paglilipat ng bahay, pati ang panggagamot sa mga di kabigatang karamdaman. Kaya naman mahal na mahal siya ng kanyang mga kanayon, maging ang mga taga-ibang nayon, malapit man o malayo, ay nakikilala na si Katalino at alam na ng marami ang kanyang katalinuhan. Ang lahat ng mga balita tungkol sa matalinong binatilyo ay nakarating sa kaharian ng hari. Ayaw ng hari ng ganitong nangyayari. Baka dumating ang araw na makuha ni Katalino sa hari ang pamumuno sa kanyang kaharian. Nabahala ang hari. Maaari nga pong mangyari ang kinatatakutan ninyo, mahal na hari, ang sabi pa ng isang tagapayo. Ang lalong mabuti ay ipakulong natin siya, anang isang tagapayo naman. Ngunit hindi natin maaaring ipakulong ng basta-basta ang isang taong wala namang ginagawang pagkakasala, sagot ng isa pang tagapayo. Marami pang mga usapan hanggang sa ang nabuong balak ay pagawain si Katalino ng isang bagay na tiyak na hindi niya magagawa. At ito ay ipagagawa sa plaza sa harap ng maraming tao at kanyang mga tagahanga. Kapag hindi nagawa ni Katalino ang ipagagawa sa kanya, pagtatawanan siya ng mga tao. Ipinatawag si Katalino sa palasyo. Sa harap ng mga tagapayo ay kinausap siya ng hari. Nabalitaan ko ang iyong maraming kaalaman. Ikaw raw ay matalino. Nakagagawa ka ng maraming matatalinong bagay. Nabibigyan mo raw ng matalinong payo ang mga tao. Totoo ba ito? Ang tanong ng hari. Ang mga tao po ang nagsasabi niyan. Hindi po ako, sagot ni Katalino. At ang ibinibigay ko po sa kanilang payo ay hindi sa sarili ko galing. Nakukuha ko po ito sa aking pagbabasa. Saan mo nakukuha ang mga karunungang iyan? Ulit ng hari, sa mga aklat po at sa paaralan ng buhay, sagot ni Katalino. Nag-ungulan ang mga tagapayo. Waring pati ang hari ay napaniwala na ni Katalino. Bumulong ang punong tagapayo sa hari. Katalino, ang malakas na sabi ng hari. Ako'y may ipagagawa sa iyo. Huwag mo akong bibiguin. Masama akong hindi sundin, sabi pa ng hari. Naiintindihan mo ba? Opo, mahal na hari, sagot ni Katalino. Sa abot po ng kaunti kong kaalaman ay sisikapin kong masunod ang inyong utos. Hinintay ni Katalino ang ipag-uutos ng hari. Binasa ng isang alagad ng hari ang kautusan. Bukas ng umaga, magdala ka rito ng nilubid na abo. Kapag hindi mo ito nagawa, nangangahulugang hindi ka pala sadyang matalino at niloloko mo lamang ang mga tao. Nagkasala ka sa bayan, kaya kailangang pugutan ka ng ulo, anang tagabasa. Umuwi si Katalino sa kanilang nayon. Kanyang pinag-iisipan ang pinagagawa ng hari. Alalang-alala ang kanyang ama't ina. Labis na nag-aalala rin ang kanyang mga kanayon. Wala naman silang maitulong kay Katalino. Ipinagdasal nila na sana magawa nito kung ano man ang pinagagawa ng hari. Kinabukasan, maagang nagising ang mga tao. Pumunta ang marami sa plaza. Doon ibibigay ni Katalino sa hari ang nilubid na abo. Maingat na dinala ni Katalino ang natatakpang kahon. Marahang inilapag sa harap ng hari ang bandihadong malapad. Naroon ang nilubid na abo.
Nagulat ang hari. Hindi akalain ng hari at ng kanyang mga tagapayo na magagawa ni Catalino ang nilubid na abo. Nilubid na abo ang wika ng lahat. Magalang na yumukod sa hari si Catalino. Wala itong pagmamalaki o anumang bahid ng yabang. Ang naro ay kababaang loob. Nilubid pala ni Catalino ang abaka at sa kanya marahang sinunog hanggang sa maging abo na hindi natatanggal ang pagkakalubid. Lalong humanga ang mga tao kay Catalino. Pati na ang hari ay humanga rin hindi lamang sa talino, kundi sa kabaitan at kababaang loob ni Catalino. Dahil dito, kinuha siya ng hari bilang tagapayo sa palasyo. Nabigyan ni Catalino ng mabubuting payo ang hari tungkol sa pamamalakad, kaya't naging maunlad ang kaharian. At dito na po nagtatapos ang ating kwento mga kabinibini, ang nilubid na abo. Maraming salamat po sa pakikinig at panonood. Please like and subscribe mga kabinibini. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat po. Bye!